Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Maria, OFW dito sa Hong Kong. Magto 2 years na. Malapit na nga palang matapos yung kontrata ko pero may iniisip ako. Alam niyo ba? Kasi hindi ko pa alam kung i-renew ako ng amo ko sa kontrata ko kasi mag 2 years na ako sa October. Pero nung last year, October 2023, kaka 1 year ko sa kanila, sinabihan na nila ako na maaga kong i-renew yung kontrata ko. Pero, syempre, matagal pa yun 1 year pa yun. Pero ngayon, magwa 1 year na ako kasi ano na ngayon, July na, mag-August na, diba? August, September, July, August, September, October, diba? Konting buwan na lang. Pinakikiramdaman ko pa din sila kung i-renew pa nila ako. Pero sa totoo lang yung mga amo ko na to, mababait, hindi madamot sa pagkain, napakaluwag din ng trabaho ko dito, hindi ganun kabigat. Kahit na ang alaga ko ay 2 bata at 1 aso. Hindi din sila ganun ka-stricto sa trabaho, hindi sila maselan. Kumbaga yung mga gawain ko dito, ako mismo yung gumagawa. Hindi na nila ako kailangang utusan na gawin mo to, gawin mo yan. Kahit sa pagluluto, ako na din yung nagde-decide kung ano yung ilulutuin ko para sa pagkain nila. Kaya nafi-feel ko din na gusto ko pang mag-renew sa kanila. Kaya ang hirap humanap ng amo ngayon. Alam nyo, pag nasa okay kayo na amo at hindi naman kayo minamaltrato, go lang, tiyagaan lang. Kasi hindi naman lahat-lahat pare-parehas. Meron nga iba napakaluwag sa amo nila, mataas yung sahod, nakakapag-travel din sila kung saan-saan. Okay yun, di ba? Mas masaya yun. Meron naman yung iba na grabing damot ng amo, grabing higpit ng amo. Ultimo yung, may amo kasi dito na nagpapiano. Alam niyo ba yung nagpapiano? Yung lahat ng mahawakan, tinitingnan kung maalikabok, tinitingnan kung nalinisan lahat ng sulok, ultimo pagkain sa ref, bilang, ultimo itlog. May mga ganun talagang amo. Kaya hindi pare-parehas. Dito sa Hong Kong, hindi pare-parehas talaga ang mga amo. Siyempre, kahit naman sa ang bansa, hindi pare-parehas talaga. Kaya swertihan lang din talaga sa mga amo. Kaya pag tayo ay makikipagsapalaran dito sa ibang bansa, kailangan talaga natin ang magbaon tayo ng maraming pasensya at lakas ng loob. Ngayon nga pala mga guys, wala akong amo ngayon kasi nag-travel sila, umalis sila, nagpunta sila ng China. Kasama yung isa kong alaga, dapat 2 sila, yung alaga ko kasama. Kaya lang kasi kahapon nung pumasok yung alaga ko, sinabi ng teacher nila na may pasok pa sila ngayon. Ewan ko lang kung hanggang bukas kasi ngayon Webes, ewan ko lang kung hanggang bukas, hanggang Friday may pasok sila. Kaya yung alaga kong bunso ay hindi nakasama. Kaya ngayon kami lang yung naiwan at saka yung aso. Dahil malapit na din namang ang bakasyon, ay bakasyon na nga pala talaga nila. Kasi yung pagpunta-punta lang nila sa school, konting oras lang yung inilalaan nila. So ngayon, bakasyon na nila dito sa Hong Kong yung mga alaga ko. Kaya nag start na tong mga amo ko at mga alaga ko na mag-travel kung saan-saan. Kaya, siyempre, minsan kasama tayo, minsan hindi. Pero alam nyo, mas okay din naman na naiiwan ka dito sa bahay. At least nakakapaglinis ka ng maayos, nalilinis mo lahat. Tsaka ako, nakakapagluto ako ng gusto ko, nakakain ko yung mga kine-crave ko. Yun, di ba? Alam mo naman tayo, mga Pilipino, talagang the best pa rin sa atin ang pagkain Pinoy. Nga pala sa amo ko, hindi ako madalas mag-day off. Kasi, katulad nga ng sinabi ko, lagi silang nasa travel. At yung amo ko, ang pasok niya is, hindi pare-parehas. Minsan kasi natatapat ng linggo. Pero pabor na din sa akin yung kasi magastos pag nasa labas. Pero talaga dito sa Hong Kong, ang day off dito ay tuwing linggo. Every Sunday. Meron naman yung iba, every Saturday. Meron din naman na sa weekdays. Depende din kasi sa mga amo nila kung ano yung prefer nila na ibibigay sa kanila na day off. Pero ako nakakapag-simba naman ako. Nakakapagsimba ako tuwing linggo. Yan, napapaalam ako sa amo ko. Sabi ko na
Magsisimba lang ako saglit, tas babalik din ako after ng misa. Ay pinapayagan nila ako nun at hindi nila yon kinakaltas sa araw ng linggo pag umaalis ako. Hindi nila yung kinakaltas sa sahod ko. Kumbaga buo pa rin. Pag halimbawa umalis lang ako, kasi minsan nakakaubos ako ng oras sa pagpunta ko sa church na 3 oras lang naman. Kaya bumabalik din na agad ako. Kasi mga alaga ko, pagluluto ko pa sila ng hapunan. Ang kainaman sa amo ko kasi malawak yung paunawa niya sa mga ganung bagay at hindi niya ako hinihigpitan. Siyempre, hindi ko naman inaabuso yung ganun. Kaya, nag-iingat pa rin ako. At pinapahalagahan ko din kung ano man yung kabaitan na meron sila. Sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong, huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala. Siyempre, nandun na sa atin yun. Pero siyempre talaga, dasal lang, tsaka maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kung halimbawa man na nakarating ka na dito, gawin mo lang yung best mo para magustuhan ka ng amo mo. Siyempre kasi yung pagiging mabuti din ng amo mo, nasa communication nyo yung dalawa. At kung paano mo din iha-handle yun. Sana makatulong guys, samahan nyo ako sa susunod na muli. Pagbibigyan ko kayo ng konting tips dito sa Hong Kong as a domestic helper.